Exempted ka ba sa building permit? Paano kung maliit lang ang bahay mo at ito ay gawa sa kahoy, sa kawayan, sa nipa? Kailangan mo pa bang mag-process ng building permit? What if gusto mo lang mag-renovate ng bahay mo? Or kunwari gusto mo lang mag-add ng maliit na terrace, maliit na patio, or di kaya ay dirty kitchen sa bahay mo? Kailangan mo pa bang mag-process ng building permit? Guys, napaka-importante na tapusin nyo tong video natin kasi may mga pagkaiba-iba yung mga i-discuss natin in details. Ako nga pala si Engineer Warlo and I am here to help you. Ayon sa Revised Implementing Rules and Regulations ng PD 1096 or also known as the National Building Code of the Philippines, sa Section 209, ang mga public buildings daw at mga traditional indigenous family dwellings ay exempted sa building permit fees. Guys, take note of the building permit fees kasi babalikan natin yan mamaya. Pag-usapan muna natin yung public buildings tapos isusunod na natin agad yung mga traditional indigenous family dwellings. So ano nga ba yung mga public buildings na sinasabi dito? Ang ilan sa mga example ng public buildings ay mga gusali o pasilidad ng government na para sa pampublikong serbisyo katulad ng barangay hall, public school buildings na tinayo ng Department of Education or DepEd, mga government hospitals ng PGH or DOH, at mga pampublikong palengke na pinapatakbo ng LGU at iba pa with the same in nature. Kasama din dito ang mga gusali o pasilidad ng mga charitable institutions o NGOs na hindi kumikita katulad na lamang ng bahay ampunan na pinapatakbo ng isang institusyon katulad ng tahanan ng pagmamahal. Kasama din dito ang mga gusali o pasilidad para sa mga socialized housing project ng government natin katulad ng National Housing Authority or NHA at resettlement projects ng LGU para sa mga kailangan mag-relocate. Ngayon guys, pag-usapan naman natin yung traditional indigenous family dwellings. Ang paliwanag ng batas natin dito ay yung mga family dwellings na intended for occupancy or titirhan ng mga may-ari na gawa sa kahoy, sa kawayan, sa nipa at iba pang indigenous materials na hindi lalampas sa 15,000 pesos ang total material cost. Ngayon, balikan natin yung exempted sa building permit fees. Ibig sabihin lang nito guys, kailangan pa rin nating mag-process ng building permit pero exempted na tayo doon sa babayaran for the building permit fees. Engineer, paano kami makakapag-provide ng requirements? Gawa nga sa kahoy, sa kawayan, sa nipa ang bahay namin. Hindi naman kailangan ng architect or engineer para gawin tong bahay namin. Mga boss, isaalang-alang natin na ang building official lang ang pwedeng mag-issue ng building permit. At ang office nila ay open from Monday to Friday. Walang dahilan para hindi kayo pumunta doon sa office nila, mag-inquire kayo kung ano yung mga kailangan nating i-provide or may mga ordinance ba na related sa issue ng bahay nyo. Sa personal experience ko, ang munisipyo namin, nagre-require pa rin sila ng kahit simpleng sketch ng floor plan ng bahay nyo para masiguradong safe pa rin yung mga occupants lalong-lalo na doon sa layout ng kuryente. Kaya ngayon, kailangan pa rin ng owner na maghanap ng engineer para i-sketch niya yung floor plan ng bahay nyo. Well, gagastos ka pa rin, pero maliit na lang yung gagastusin mo kasi hindi naman yan ganun kalaki ang singil ni engineer sa ganyang klaseng drawings. But in order for you to legally reside in the place na napagtayuan nyo nga ng bahay nyo, mag-sacrifice na po tayo ng maliit na budget para sa building permit. Ngayon naman guys, pag-usapan natin yung mga fully exempted sa pag-process ng building permit. Ang ibig sabihin nito ay exempted sila sa building permit fees at hindi na kailangang mag-provide ng building permit o mga requirements for building permit kasi nga fully exempted sila. Ayon sa Section 301 of IRRPD 1096 or National Building Code of the Philippines, hindi na daw kailangang mag-provide ng building permit para sa mga minor renovations at repairs hanggat hindi nito na-violate yung National Building Code of the Philippines or IRR PD 1096. Mga boss, huwag kayong malito. Ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi ang nilalaman ng Section 301. Pero please give time to like and subscribe para masuportahan nyo ako at para patuloy-tuloy tayo sa pag-provide ng mga ganitong knowledge. Guys, pag-usapan natin yung mga minor constructions. Nagbigay ang batas natin ng mga halimbawa for minor constructions at isa na dito ang shed na parang yung ginawa nating silong sa may ilalim ng mangga at mga outhouses
Kagaya na lamang ng kubeta na nakalabas sa bahay nyo or hindi siya connected doon sa bahay ninyo, fully exempted po yan for building permit. Mga greenhouses, children's playhouses, mga aviaries o kulungan ng mga ibon natin. Guys, hindi yung brief nyo ang tinutukoy dito. Yung mga poultry houses natin, kagaya ng kulungan ng manok, kulungan ng baboy, baka, exempted po yan for building permit. Exempted po lahat ng to as long as hindi siya lalampas sa 6 square meters. Kailangan din na ang mga to ay fully detached sa bahay natin or sa buildings at siguraduhin na ito ay for private use of the owner only. Hindi rin po kailangan ng building permit kung mag-a-add kayo ng terrace or patio sa bahay ninyo as long as it is supported or directly intact with the ground. At ito ay hindi lalampas sa 20 square meters floor area. At dapat din, ito ay for private use of the owner only. Guys, para sa mga hindi nakakaalam kumuha ng area, i-measure mo lang kung gaano siya kalapad at kung gaano siya kahaba. Ngayon, pag kunwari 3 meters yung lapad, 5 meters yung haba, pag multiplyin lang natin yan guys. So 3 times 5 is equals to 15 square meters. Yun na po ang total floor area. Ngayon engineer, paano kung gusto kong mag-add ng balcony sa second floor ng bahay namin? Well, hindi na po yan exempted kasi hindi na po siya directly intact with the ground at makakaapekto na po yan sa structure ng bahay ninyo. Kasi additional load na po yan or may karagdagang bigat na dadalhin yung beam at poste na itratransfer niya doon sa foundation. At kailangan yan ng structural analysis ni mamang civil engineer. Guys, ang pagkabit ng grills sa bintana ay exempted din sa building permit. Yung mga mahilig naman po sa mga garden pools para sa mga water plants or yung mga aquarium fish, exempted po yan sa building permit as long as hindi siya lalampas ng 50 centimeters ang lalim. At siguraduhin din na ito ay exclusively for private use only. Exempted din po sa building permit yung mga garden masonry walls natin. Tapos yung mga party walls natin, kagaya ng boundary walls. As long as hindi lalampas ito sa 1.2 meters mula sa nakaitatayuan nito. Kasama din sa mga exempted yung mga pathways, yung mga garden walks, kasama na rin yung driveway natin. Ngayon guys, pag-usapan naman natin yung mga exempted sa repair works. Exempted po sa building permit ang pag-repair nyo sa bahay ninyo as long as hindi niya naaapektuhan yung structural members ng bahay nyo, kagaya ng poste, beam, at slab. Ang mga halimbawa nito ay kung magpapalit ka ng roofing sheet ng bubong nyo, exempted po yan for the building permit. Kasama na rin dyan guys yung pagpalit ng fascia boards, gutter, sidings, lahat yan, exempted po yan for building permit. Ang pag-repair o pagpalit ng mga non-load-bearing partition walls natin ay exempted din sa building permit. Engineer, ano yung mga non-load-bearing partition walls? Ang mga non-load-bearing partition walls ay isang uri ng pader na ginagamit upang hatiin yung mga espasyo or area sa loob ng building. And at the same time, wala itong ambag o contribution sa pagsuporta sa bigat ng mga istruktura kagaya ng bubong or yung flooring. Ang tanging purpose lang nito ay magbigay ng division or privacy. Exempted din lahat ng repairs sa loob ng bahay natin pero hindi kasama ang pagdagdag o alteration. Sa madaling salita ay hindi mo na pwedeng baguhin yung mga nakalagay doon sa bahay ninyo. Ire-repair mo lang siya para bumalik siya sa dati niyang anyo. For example ay nag-crack yung interior wall ng bahay ninyo, pwede mo siyang ayusin, pwede mo siyang palitan as long as hindi mo siya i-relocate or hindi mo papalitan yung type of wall na nasira at kailangan mong i-repair kasi hindi na yan magiging exempted sa building permit. Guys, exempted din sa building permit ang pag-repair natin ng floorings at perimeter fence ng bahay natin. At last but not the least, exempted din po sa building permit ang pag-repair ng plumbing fixtures, fittings o mga tubo. Ang mga examples nito ay toilet bowls, sinks, lavatories, bidet, pipes, at faucet valves. Guys, ang lahat ng sinabi ko dito ay base sa code. Kung may mga tanong pa kayo, pwede kayong mag-comment sa video natin. At sa mga may tanong kung ano yung mga requirements for building permits, may video po tayo niyan. At kung gusto nyo namang malaman kung magkano yung multa ng building permit, may video rin tayo niyan. Ilalagay ko na lang sa description. Guys, see you next time. Maraming salamat po.